sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, June 11, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Komunidad ng Ateneo de Manila nag-alay ng misa at vigil para sa nasawing varsity athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Ateneo coach Tab Baldwin, pinatatawag na ng PNP-CIDG para sa investigasyon. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, inaresto sa kasong cyber libel. Mga kilos protesta, nakakasana para sa araw ng kalayaan. Malawakang korupsyon, tutuligsain. 4 na suspect sa carnapping at robbery sa Bulacan. Arestado. Ang modus, magpapanggap na buyer bago pagnakawan ang mga biktima. Meralco may nakaambang taas singil sa Hunyo. At sa showbiz, 2 Phil-Am pageant personalities binatikos sa hirit sa isyu ng halfies at purong Pinoy. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Mag-aapat na araw na magmula nang malunod ang 2 Ateneo student athletes sa gitna ng kanilang team building sa Aurora Province. Hindi pa rin humaharap sa media ang head coach ng varsity team na si Tab Baldwin. Kaya naman, ipinatatawag na ang naturang coach ng Labor Department at ng CIDG para maimbestigahan. Pero ang liderato ng Ateneo University may paliwanag kung bakit hindi nagsasalita si Baldwin. Nagpakita rin ang naturang coach sa vigil ng komunidad sa Ateneo campus. Nagsagawa ng candlelight vigil at nag-alay ng misa ang komunidad ng Ateneo de Manila University sa Quezon City bilang pagluluksa sa pagkamatay ng 2 Ateneo basketball varsity players na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. Pero kasabay ng taimtim na dasal, nakabibinging katahimikan naman ang tugon ng pangunahing personalidad sa isyu, ang head coach ng Blue Eagles na si Tab Baldwin, na hindi pa rin nagpapakita magmula nang mangyari ang trahedya noong June 8. Sa statement ng liderato ng Ateneo, sinabi nitong ang universidad ang humiling kay Baldwin na umiwas muna sa paglalabas ng pahayag upang bigyang daan ang pagtukoy sa tunay na nangyari. Dagdag pa ng University President, prioridad ng Ateneo ang healing at due process bago ang anumang diskusyon sa publiko. Nakikiramay po tayo sa pangyayaring ito. Kailangan po talaga ng agarang pag-iimbestiga rito dahil hindi po naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training. Naglabas naman ng sapina ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa coaching staff ng Ateneo, kabilang si Baldwin. Gayon din sa mga manlalaro na kalahok sa aktibidad, maging hotel staff at local officials sa Aurora kung saan ginanap ang team building. Ipinatatawag rin ng Labor Department si Baldwin sa Lunes, June 15 upang silipin ang kanyang alien employment permit. Lahat po ng foreign coaches natin merong AEP. And under the law, DOLE can cancel, suspend, revoke the AEP for valid reasons. Ito nga, may naganap na hindi magandang insidente. Una nang sinabi ng rescuers na tumugon sa drowning incident na wala silang nakitang injury sa katawan ng mga biktima. Yung sinasabi po nilang weight sa paa, wala po. Then yung sinasabi po nilang tali na nanggaling po sa paa ni Baterbonia, yun po yung tali po ng salbabida po. Sa harap ng maraming katanungan sa insidente, inanunsyo ng Ateneo de Manila na nakalive na sina Baldwin at Ateneo Team Manager Christopher Epo Kimpo upang anilay mapanatili ang integridad ng investigasyon. Sa ibang balita, nagpapanggap na buyer ng sasakyan pero
carnapper at magnanakaw pala. Timbog sa modus na yan ang 4 na suspect na taga-Tondo, Maynila matapos tangkaing mambiktima sa Bulacan. Nagbabala naman ang PNP Highway Patrol Group sa mga may mga negosyong buy and sell para hindi mabiktima ng ganitong mga kawatan. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Makikita sa CCTV ang pagdating ng dalawang nagpakilalang buyer ng motor na pag-aari ng seller na si A sa kanyang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan noong June 2. Pero laking gulat ni A nang walang kaabog-abog na tinutukan na siya ng baril ng nakahudi at pilit na pinapapasok sa loob ng bahay. Nakita natin noon na biglang tinutukan yung biktima at nagtangkang nakawin yung motorsiklo at kunin yung kanilang mga gamit din sa kanilang bahay. Sa loob ng bahay, tinadyakan ng suspect ang seller upang puwersahang pumasok sa kwarto. Nagmamakaawa si A na huwag siyang saktan ng suspect. Ang isang lalaki naman na nakasombrero ang bantay habang abala naman ang isa sa paghalughog sa bahay. Dito na nakatsyempo si A para magsisisigaw ng magnanakaw, kaya't naalarma ang mga kawatan at tumakas. Fortunately, nakahingi ng tulong itong mga biktima. So, hindi nila natuloy yung kanilang balak na pagnanakaw at kunin yung motor. Nagkanak agad tayo ng follow-up operations at through intelligence gathering, natunto natin sila sa Tondo, Manila. At yun, nahuli natin yung 4 na suspect. Napag-alamang matagal na itong modus ng naturang mga suspect, may standing warrant of arrest sa kasong robbery ang isa sa kanila. Itong mga suspect na to ay tinatawag silang Tondo Boys, na kung saan ito yung modus nila, nagpapanggap silang mga buyers at pag nagkaroon opportunity, yon tatakutin na nila yung biktima at pagnanakawan nila. Nang tanungin ng balitang A to Z News Team ang mga kawatan, Sana po mapatawad po kami ng mga entrenan po namin, mga hindi naman po dapat namin kasalanan. Hindi rin naman po dapat namin nagawa. Humihingi po kami ng patawad, sir, sa mga nabiktima po namin. payo ngayon ng otoridad sa publiko, lalo na yung mga baguhan sa buy and sell upang hindi mabiktima ng mga ganitong uri ng kawatan. Talagang busisiin mabuti kung sino yung ating transaksyon. Mas malapit sa public place na may malapit sa stations, police stations. Nasampa na ang mga sospek ng kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016, partikular ang attempted carnapping at robbery with intimidation. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Magkakahiwalay na bumisita ang ilang mga opisyal ng bansa sa mga lugar sa Mindanao na lubhang tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Si House Speaker Faustino Boji D at ibang kongresista nag-inspeksyon sa General Santos City International Airport. Sa Sarangani naman, nagpaabot ng tulong sina Senator Sherwin Gatchalian, Mig Zubiri at JV Ejercito. Una na ring bumisita sa Gensan si Pangulong Marcos Jr. kung saan inanunsyo niya ang 100 milyong pisong ayuda sa lokal na pamahalaan. Si Mayor, nabigyan ko ng 100 milyong piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. At lahat ng pamilya nang meron silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng tig 50,000. Samantala, target muling buksan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang full operations ng General Santos International Airport simula Lunes, June 15. Sa report ng Transportation Department, bagamat may mga bumagsak na kisame at namataang maliliit na bitak, wala namang malaking pinsala sa paliparan matapos ang pagyanig noong Lunes. Ayon sa mga eksperto, nananatili ang integridad ng estruktura at kasalukuyan ng nasa limited operations ang paliparan para sa humanitarian at military flights. Nako mga ka-A to Z, parang kailangan pong muling maghigpit ng sinturon. Magkakaroon muli ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Hunyo.
Ito ay matapos ang sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon sa kalahating bahagi ng Mayo. Ayon sa Meralco, tumaas ng halos 15 sentimos kada kilowatt-hour ang overall rate mula 14 pesos and 33 centavos papalo na sa 14 pesos and 48 centavos kada kilowatt-hour sa buwang ito. Ayon sa kumpanya, bunsod ito ng mataas na presyo sa WESM o yung Wholesale Electricity Spot Market na umaabot sa mahigit 7 pesos kada kilowatt-hour dahil sa kakulangan ng supply sa Luzon grid. Nailagay sa red alert ang grid ng tatlong sunod na araw noong May 13 hanggang 15 habang lumobo ang demand ng kuryente na lumagpas sa record level. Samantala, inaasahan namang mas mababa ang konsumo ng kuryente ngayong Hunyo dahil sa pagpasok ng tag-ulan. Nananawagan ng ilang civil society groups para sa mas abot-kayang pagkakabit ng solar rooftop sa mga bahay sa ilalim ng kampanyang Sayang ang Araw. Layon nitong mapababa ang singil sa kuryente at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa inaangkat na langis at iba pang fuel. Kasunod nito, inilunsad din ang isang online petition para hikayatin ng publiko na suportahan ang pagpapamura at pagpapadali ng paggamit ng solar energy para sa mga karaniwang Pinoy. Iginit nila na sa kabila ng saganang sikat ng araw dito sa Pilipinas, nananatilang mahirap para sa marami ang pagbili at pagpapakabit ng solar energy system dahil sa mataas na gastos at limitadong mga opsyon sa pagpopondo. Nananawagan din ng grupo sa mga bangko na magbigay ng mas madaling utang at mas mababang interes para sa mga nais magpalagay ng solar rooftop sa mga tahanan. Ano po natin pabababain ang presyo ng rooftop solar? Kabilang po dito ang pagrepaso sa buwis na dagdag ng halaga o ang tinatawag nating VAT. Problema din po natin yung mga medyo komplikadong proseso po natin tulad ng mga permitting, yung net metering po natin no, sa iba-ibang lugar po, nagkakaroon po ng mga komplikasyon sa implementation po nito at nagiging confusing po siya at nagiging discouraging po siya. Nagsampa ng kasong cyber libel at perjury sa Department of Justice si Deputy House Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin laban sa 18 dating driver at bodyguard ni dating Congressman Zaldico at sa kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Naisama ang pangalan ni Garin sa sinumpaang salaysay ng 18 bilang isa sa mga umano'y tumanggap ng pera kaugnay ng pondo para sa maanumalyang flood control projects at ng investigasyon ng International Criminal Court. Gitang mambabatas ni minsan ay wala siyang natanggap na anumang bag, sobre o maleta mula kay Zaldico o sino mang kaanak o kawani nito. Bago si Garin, nagsampa na rin ng magkakahiwalay na reklamo laban sa 18 individual at kay Baligod, sina ML Party List Representative Leila de Lima, dating Senator Antonio Trillanes at Bucor Director General Pio Gregorio Catapang Jr. Unang-una, hindi ko kilala yung 18 bodyguards, drivers na allegedly ay nasa kay former Congressman Zaldico. Wala akong kilala sa kanilang lahat. Ang kilala ko lang ay si former Congressman Mike Defensor and of course kilala ko rin si Attorney Baligo dahil sa politika namin sa Leyte ay kalaban niya yung aking pamilya. Pinauubaya na ni VP Sara Duterte sa kanyang legal team ang paghahanda para sa kanyang inaasahang impeachment trial. Ayon kay VP Sara, susunod lang siya sa mga desisyon ng kanyang mga abogado sa paghahanda sa kaso. Sinabi rin niya na inutusan niya ang kanyang mga abogado na paliitin ang defense team para mas maging epektibo ang koordinasyon at pag-uusap. Nakatakdang isagawa ang pre-trial conference sa June 18 habang ang trial proper ay magsisimula sa July 6. Kasi ako bilang abogado, meron din akong mga iniisip, meron din akong mga gustong gawin, pero sa aking estado na ngayon ako ay client, kinlaro ko yun sa mga abogado na gawin nating maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila.
Mas exciting ngayong bumisita sa Hong Kong Disneyland. Handa na kasi ang mga well-loved na Pixar characters sa Hong Kong Disney para salubungin ang mga bisita sa all-new Pixar Summerfest. Magsisimula ang festival ngayong Biyernes, June 12 kung saan bida sa buong araw ang Pixar-themed fun mula umaga hanggang gabi. Binida ang iba-ibang characters tulad ni Toy Story, Monster Inc. at iba pa. Nasahang magiging isang makulay at exciting na karanasan ito para sa mga tagahanga ng Pixar sa buong Asia. Susunod, busy Friday, Independence Day. Iba-ibang grupo magkikilos protesta sa Araw ng Kalayaan habang isang hanay sa EDSA isasara para sa EDSA Manila Marathon. At US, ipinagpapatuloy ang airstrike sa Iran-Tehran. Inanunsyong isinara na ang Strait of Hormuz. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Arestado ng Quezon City Police District ngayong Huwebes si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson dahil sa kasong cyber libel. Ayon sa police report, pasado 1:00 ng hapon nang arestuhin ang dating gobernador sa kanyang bahay sa isang subdivision sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Sa bisa ito ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 21 ng Vigan City, Ilocos Sur, kaugnay ng cyber libel. Matapos naman ng booking at documentation sa Police Station 12, pansamantala nang pinalaya ang 84 anyos na si Singson matapos payagang makapagpiyansa ng 60,000 pesos. Hindi ito ang unang kinasangkutang kontrobersiya ni Singson. Matatandaang nagsilbi siya bilang whistleblower sa corruption scandal ni dating Pangulong Joseph Estrada taong 2000 kung saan inamin niya ang pagiging operator ng iligal na kweteng sa Ilocos at pagtanggap umano ni Estrada ng suhol mula sa kita sa sugal. Naka-full alert status na ang Philippine National Police sa harap ng napipintong mga kilos protesta sa June 12, Araw ng Kalayaan. Puspusan na rin ang paghahanda ng grupo ng mga kabataan, manggagawa at civil society para tuligsain ang malawakang korupsyon na anila ay lamat sa kalayaan ng bansa. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Abala ang grupo ng kabataan sa paggawa nilang placard at props para sa malawakang Independence Day Rally, Biyernes, June 12. Ide-depict natin na nakakulong ang tatlong mandarambong sa bansa natin na si Marcos, Duterte at Bato. Magmamarcha ang grupo mula TM Calao hanggang sa US Embassy sa Maynila para kalampagin ang pamahalaan sa patuloy na umanong pagsunod-sunuran sa Estados Unidos. Sigaw din nila ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bigyan mong ginhawa at marangal na pamumuhay ang mga mamayang Pilipino, ibigay ang nararapat na karapatan. Si Marcos bilang isa sa mga sangkot at mga crony at puppet mismo ng US na nagpapatuloy na ganitong bulok ng sistema mula sa kawalan ng suporta sa mga ilang pang-ekonomiyang usapin, pang-politikang usapin natin. Para naman silang sectoral groups, hindi may tuturing na malaya ang Pilipinas dahil sa patuloy na pagbaliwala umano ng mga lider sa pangangailangan ng taong bayan dahil sa talamak na korupsyon. Ang problema, captured ng mga elite at dynasty ang tuktok ng ating gobyerno. Yun ang problema, na ang interest nila ay kontra sa interest ng masang Pilipino. Kung ano ang gusto natin, ayaw nila. At kung ano yung ayaw natin, yun naman ang gustong-gusto nilang gawin. Gayon din sa political landscape ng bansa. Nawawala na yung institutional halaga, importance ng Senado dahil ang tinitignan na lang ngayon kung paano tayo mananatili sa pwesto. Naka-full alert status ng Philippine National Police. Halos 90,000 ang ide-deploy ng puwersa sa buong bansa lalo na sa mga historic monuments at mga lugar na pagdarausan ng mga kilos protesta kabilang sa Senado. 8,000 ang ide-deploy sa Metro Manila. Dito sa may Quirino Luneta, Quirino Grandstand, US Embassy, of course, yung deployment natin around Malacanang, tuloy-tuloy po naman.
Panawagan ng mga otoridad sa magpoprotesta gawing payapa ang pagkilos. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Samantala, takbong-takbo na ba ang mga runner at marathon enthusiast dyan? Muling nagbigay ng paalala at updates ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga makikilahok sa unang Manila EDSA Marathon. Ngayong Biyernes na po yan, araw ng kalayaan, lalo na sa mga 42-kilometer runners. Kasabay din ng pansamantalang pagsasara ng ilang mga daanan, mas paigtingin din ng mga otoridad ang seguridad. Alamin ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Isang araw bago ang historic Manila EDSA Marathon sa June 12 kasabay ng ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. All systems go na ang Metropolitan Manila Development Authority at iba pang mga ahensya. 11:30 PM ng June 12 magsisimula ang 42 kilometers runners kung saan may 8 oras sila para bagtasin mula SM Mall of Asia sa Pasay City hanggang sa SM North EDSA sa Quezon City. Taliwas naman sa mga agam-agam ng commuters, nilinaw ng MMDA na hindi nito buong ookupahin ang bus lanes na anilay baka makaabala sa mga babiyahe hanggang pasado alas 7 ng umaga ng Sabado. Yung lane po after po ng bus carousel. Pagdating naman po ng SM North to Buendia, north and southbound po ito, magpapalit po tayo. So yung runners po ay malilipat sa second and third lane. Gagamitin lang ng runners ang bus lane southbound and northbound mula Buendia MRT Station hanggang SM Mall of Asia. Hindi isasara yung buong stretch from MOA to North EDSA to pabalik ng buong 8 hours. Kasi pagkakatapos ng segment, bubuksan na. Like kunyari, from MOA to Ayala, within 2 hours natapos, yung segment na yun, mabubuksan na. At kapag aniya lagpas 8 hours na't hindi pa rin naaabot ng runner ang finish line, isasakay na siya sa coaster pabalik sa unang venue. Maglalagay din ng breathalyzer ang MMDA at mga otoridad para ma-check ang mga sasakyang papasok ng EDSA. We expect then na since it's a holiday, baka may mga magpa-party. Wag na pong magtangkang pumasok sa EDSA kasi may usapan po kami na maglalagay po ng checkpoints. Gusto kasi namin bukas, siguro by 9:30 or 10, to conduct yung anti-drunk and drug driving within the vicinity kung saan ho tayo magkakaroon ng marathon. Ilang kalsada rin ang pansamantalang isasara mula alas 5 hanggang alas 11 ng umaga para naman sa iba pang mga aktibidad sa Independence Day. Kabilang dyan ang Rojas Boulevard mula Buendia hanggang Andas Circle, Bonifacio Drive mula P. Burgos hanggang Andas Circle, TM Calao mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, P. Burgos mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, Finance Road mula Taft Avenue hanggang P. Burgos Drive, Buong Katigbak, Independence Road, South Road, at Maria Orosa mula TM Calao hanggang P. Burgos Drive. Suspendido rin ang number coding scheme. Pinangako naman ng mga concerned agency ang pagpapaigting palalo ng seguridad sa sabay-sabay na kaganapan mula marathon, Independence Day celebration at mga kilos protesta. Mahigit 500 ang ide-deploy na personnel ng NCRPO, kabilang ang area security at SWAT para sa naturang EDSA run. Habang sa Independence Day activities naman, Meron din kaming deployment dyan ng traffic personnel at ganoon din po yung mga ating mga portalets. abiso nila sa publiko sumunod sa mga patakaran para aberya ay maiwasan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Binanatan na naman ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sinabing ang kasalukuyang Senate Leadership Row o alitan ay refleksyon umano ng mahinang pamumuno ng pamahalaan. Sa isang ambush interview sa General Santos City, sinabi ni VP Sara na ang kaguluhan sa Senado at ang kawalan ng direksyon ng bansa ay naglalarawan ng uri ng liderato sa palasyo. Giit niya, kapag walang direksyon at vision ng pamumuno, lalo
lalong nagkakanya-kanya ang mga tao sa loob ng institusyon at bansa. Tungkol naman sa alitan ng mga senador, sinabi niya na dapat pag-usapan ng buong kapulungan ang kanilang prioridad at tungkulin bilang isang institusyon. Kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Kaugnay niyan, bumuelta ang Malacanang sa naturang akusasyon ni VP Sara Duterte na ang Pangulo ang may pananagutan sa kaguluhan sa Senado at iginiit na ang kaguluhan sa mataas na kapulungan ay dulot umano ng mga hakbang ng mga kaalyado ng Vice Presidente para hadlangan ang impeachment. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, paulit-ulit na kasinungalingan. Sabay diin na ang administrasyon ay patuloy na nagtatrabaho habang ang Vice Presidente ay umano'y patuloy sa pag-atake at pagbaluktot ng naratibo. Iit pa ng palasyo ang mga insidente sa Senado kabilang ang pagbabago ng liderato, mga kaguluhan at iba pang issue ay hindi utos ng Pangulo, kundi bunga ng mga galaw ng ilang senador na may layuning hadlangan ng impeachment proceedings. Dagdag ni Castro, ang publiko mismo ang nakakaalam ng tunay na issue at nananatiling mahalaga ang due process at rule of law para mapanagot ang dapat managot at malinis ang pangalan ng sinumang hindi dapat madawi. Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Inamin din naman ni Senator Bato de la Rosa kung bakit pinilit na siya'y pumunta at bumoto. Una, to change the leadership. Pangalawa, for the impeachment. Nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. Bibisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kazan, Russia sa June 17 hanggang 18 para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ayon sa Malacanang, layunin ng summit na ipaalala ang ika-35 anibersaryo ng ugnayan ng ASEAN at Moscow. Tatalakayin din sa pagpupulong ang mga susunod na hakbang para lalong mapalakas ang kooperasyon ng Pilipinas, ASEAN at Russia. Habang pag-aaralan din ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga posibleng kooperasyon sa energy transition at fuel diversification kasama ang Russia. Hindi pa naman tiyak kung magkakaroon ng pagpupulong si PBBM at si Russian President Vladimir Putin. Inanunsyo ng Iran na sarado na umano ang Strait of Hormuz at nagbabala ito na tatargetin ang anumang barko na daraan sa mahalagang shipping route na ito. Ito'y bunsod ng pagpapatuloy umano ng Estados Unidos ng mga airstrike laban sa Iran ayon sa US Central Command at mga panibagong self-defense strikes bilang ganti sa patuloy na tinatawag nilang agresyon ng Tehran. Tinanggi naman ng US na nagsara na ang Strait of Hormuz at sinabing patuloy ang daloy ng commercial shipping sa kritikal na lagusan na dinaraanan ng malaking bahagi ng global oil supply. Isang mahalagang daanan ng supply ng langis sa mundo ang Strait of Hormuz, kaya ang anumang pag-igting ng tensyon rito ay may malaking epekto sa global energy market at presyo ng krudo. Patuloy naman ang panawagan ng marami ng tigil putukan. Nasagip ng DENR MEO West sa Maynila ang isang blue-nape parrot o mas kilala sa tawag na pikoy. Ayon sa mga otoridad, natagpuan itong nanghihina sa isang beranda sa Santa Mesa, Maynila. Agad namang nabigyan ng paunang lunas ang naturang parrot. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng Wildlife Rescue Center ng Biodiversity Management Bureau para mas matutukan ng mga veterinaryo ang kanyang kalagayan at muling maibalik sa natural nitong tirahan.
Sa aming pagbabalik, Phil-Am Pageant Kings Brandon Espiritu at Jether Palomo umani ng batikos dahil sa kanilang half-fees remark. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Inulan ng negatibong reaksyon sa pageant community ang mga Filipino-American title holders na sina Brandon Espiritu at Jether Palomo dahil sa kanilang half-fees remark na umano'y nagpapababa sa mga Pilipino na lumalahok sa international pageants. Viral ang naging exchange comments ng dalawa sa isang deleted social media video kung saan makikita ang mga Phil-Am delegates na umawit ng US National Anthem imbis na lupang hinirang, na lalo pang pinatindi ang batikos mula pageant fans. Ayon kay Jether, tapat siyang nanumpa sa bandila ng Estados Unidos at nag-second the motion naman si Brandon. Comment naman ng netizens, nirepresenta nila ang Pilipinas pero hindi man lang inawit ng may puso ang lupang hinirang. Buwerta naman ni Brandon dahil hindi sila mula sa Pilipinas. Sagot naman ng netizen, di dapat ay Amerika na lang ang kinatawan ng dalawa. Sagot muli ni Brandon, wala namang chance manalo umano sa international stage ng Pilipinas kung wala silang half-fees o yung may laki ng ibang bansa. Nauna na nagkomento si Miss Universe Philippines 2025 first runner-up Ilana Marie Aduana, habang disappointing naman ang reaksyon ni MUPH 2024 first runner-up Stacy Gabriel at maging si MGI All-Stars Top 5 Gazini Ganados, ibinahaging proud Filipina siya. Git niya, hindi dapat nasusukat ang pagiging Filipino sa dugo, kundi sa pride, sa respeto at sa paglilingkod sa bansa. Sinang-ayunan naman ito ni Miss Universe Philippines 2026 Bea Milan Wendorski. Disappointed din si Filipino fashion designer Michael Cinco at sinabing ordinary guys lang sila na feeling superior at pumunta ng Pinas para sa career at followers. Inamin naman ni Mr. International 2025 Kirk Bondad na hindi siya sumasang-ayon sa gantong pahayag at maging si Mr. Cosmo Philippines Enzo Bonoan. Nauna na rin humingi ng paumanhin ng dalawa sa kanilang mga pahayag na umano'y nagdulot ng sakit sa marami at sinabing ito ay hakbang para sa pagninilay at kanilang character development. Minsan, yes po, ramdam na rin natin ang stress. Hindi na makapagdesisyon kung mag-work pa ba o mag-workout. Magbabasa na lang o magpapakalayo-layo muna para sa bakasyon. Dahil hindi makapagdesisyon, idinaan na lang ang kapalaran sa pamamagitan ng spin the bottle. Sakto yan for holiday. Ano kaya ang sagot? Work pa din. Kita-kits. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa Indian political at spiritual leader na si Mahatma Gandhi. Ang sabi niya, hindi nakakasira ang katotohanan sa isang mabuti at makatarungang adhikain. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!